Mamamaalam tayo kay Dom sa kapistahan ng Annunciation. Ito ang unang joyful mystery. Pagkatapos ibigay ng Birhen ang kanyang opo, pagkatapos sinabi ng Birhen, akong alipin ng Panginoon, kung anong kalooban ng Diyos, tatanggapin ko. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? Iniwanan siya ng anghel. Hindi ba lang nagpasalamat? Hindi man lamang nagsabing, salamat sa iyong oo. Hindi siya nagsabing, tutulungan ka ng Diyos. Hindi siya nagsabing, paalam. Hindi man lang sinabing, narinig ko. Sabi ng Gospel, and the angel departed from her. At nilisan siya ng anghel. Walang salamat, walang paalam, walang niha-niho, nilisan siya ng anghel. Di ba ganoon ang parang pakiramdam natin nang marinig nating nawawala si Dom? At nang malaman natin ang dahilan kung bakit siya nawawala, di ba mayroong tanong sa ating puso? Siguro kayo masyadong magalang, pero ako, hindi ako magbibigay galang. Sasabihin ko ang ayaw niyong sabihin. Lord, bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganyan? Ano ba kasalanan namin? Bakit kayo ganyan? Nilisan siya ng anghel, nilisan ng mahal na Birhen, ng walang pagpapasalamat, walang pagpapaliwanag, at iniwanan siyang pasensya na sa salita, nakatiwangwang. Di niya na naintindihan ano bang mangyayari. Di na niya naintindihan ano bang naghihintay. Di niya naintindihan sino bang tutulong sa akin. At nilisan siya ng anghel. At sa ganitong pagkakataon, di dapat namamatay ang wala pang 30 years old. Di dapat namamatay ang gusto magpare pero hindi pa naging pare. Hindi dapat ganoon ang takbo ng buhay. Ito yung mga tanong, at ako bilang pari, maintindihan ko kayo kung sakaling nagtatanong din kayo. Sinabi ko kay Bong, pupunta ako sa libing ni Dom. Hindi para makikondol, kundi para tumanggap din ng condolence. Sapagkat sa ganitong pagkakataon, pananampalataya na lang talaga ang panghahawakan natin. At sa kabila ng paglisan ng anghel, sa kabila na iniwanan ng anghel ang Birhen, sa kabila na bigla tayong binatukan ng kamatayan na hindi natin naintindihan saan galing yun, anong dahilan nun. Iisa lamang ang dapat nating ibulong sa ating sarili. May dahilan ng Diyos. At napakaliit ng ating isip, napakaliit ng ating puso, napakaliit ng ating katawan upang lubusang maunawaan ang maganda at marunong na plano ng Diyos. May dahilan ang Diyos. At sa aking pagsubok sa dahilan ng Diyos, ay maaari kong sabihing, ito ang tamang panahon upang magwakas na ang buhay ni Dom dito sa lupa. Alam ng Diyos kung bakit masakit para sa atin. Subalit alam ng Diyos, that was the best time for Dom.
At sinasabi sa atin ni Dom na wala siya talagang passport, wala siya talagang ID. Ang kanyang ID ay ang mahal na Birhen. Hindi siya seminarista, hindi siya estudyante, hindi siya magpapari, hindi siya Pilipino, hindi siya Amerikano. He knew himself because he knew to whom he belonged. And he belonged to Our Lady. And that is enough for Dom. That is enough for us. He knew to whom he belonged. May dahilan ng Diyos. At Doris at Bong, nais kong sabihin sa inyo na hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos, hindi dahil hinihintay tayo magkamaling parang pulis. Hindi natutulog ang Diyos katulad ng nanay na ayaw madapuan ng lamok ang kanyang sanggol. Ayaw madapuan ng kahit sino ang kanyang sanggol, sapagkat ang sanggol ay kanya lamang. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natin naalagaan si Dom sa mga huling sandali, subalit sa huling sandali, iisa lamang kasama ni Dom, si Jesus. At hindi natutulog ang Diyos kung ang nanay ay padapuan ang anak sa lamok. Ang Diyos ayaw padapuan ng kanyang anak sa dilim ng kamatayan. Hindi natutulog ang Diyos. At ang Diyos na hindi natutulog, nagpupuyat, nagbabantay dahil sa kanyang pagmamahal. Mahal natin si Dom, pero huwag niyong kakalimutan. Pag pinagsama-sama nating lahat ang pagmamahal natin kay Dom, sa lahat ng nasa simbahan ngayon sa loob ng basilika, hindi pa rin natin pwedeng pantayan kung gaano siya kamahal ng Diyos. At ang hindi pagtulog ng Diyos ay tanda ng kanyang pagmamahal na palaging gising, palaging mulat, palaging nagbabantay. May dahilan ng Diyos at hindi natutulog ang Diyos. At mamaya sa ating huling pamamaalam, paano na? Paano tayo mabubuhay na sa ganitong pagkakataon? Mamumuhay tayong palaging nagtatanong, bakit nagkaganon? At mamumuhay tayong nagtatanong na walang kasagutan. Ang kasagutan lamang ay marunong ang Diyos, may dahilan ng Diyos. Sa ngayon, hindi ko maintindihan. Subalit alam ko na ang nangyari kay Dom ang pinakamabuti sa kanya sapagkat hindi na naisin ng Diyos na mapasama si Dom. Hindi natutulog ang Diyos at sa awa ng Diyos, may pagpapatuloy natin ang kanyang sinimulan. Sa ating pananaw, hindi nakatapos. Subalit sa pananaw ng Diyos, the battle is over, the victory is won, and Dom comes home as a champion in the race. May dahilan ng Diyos, magtiwala. Hindi natutulog ang Diyos, magpasalamat. At sa awa ng Diyos, magtutuloy tayo ng pamumuhay dito sa lupa sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen.